Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Yes, sa mapagpalang hapon sa inyong lahat at tayo naman ay live na sa podcast dito sa programa po sa platform ni Brother Russia. At ako ang inyong lingkod, again, Brother Eric Villanueva ng Church of Jesus Christ, the Lord and Savior. Tayo po'y live at tayo po'y tatalakay. Taantabay lang po kayo at tayo po'y handang tumugon sa mga katanungan. Pwede rin, Brother Russia, na kung sino mang ibig na pumasok, maganda nga sana, Brother Russia, yung mga, hindi ko alam kung pwede pala yun, dahil pala nasabi ko sa'yo, na pwede naman yung mga, sa platform mo, pwede naman tumanggap ng mga nakikinig ba, sa yung platform. Pwede ba yun, ganun? Pwede yung dapat pala ganun na, papasok meron sila. kang audience, kumbaga. Hindi, yung audience ba, kung meron bang, okay, pwede. Okay, yun, Brother Russia, galos pa. So, tuloy-tuloy na ba yan, bro? Tuloy-tuloy na. Okay, kala ko ano lang. Sige. So, Brother Russia, siguro 20, pwede na po tayong kumuha ng mga katanungan kung meron man sa mga ibig magtanong. At magbibigay po muna ako ng konting, siyempre, yung ating mensahe patungkol dito sa pinag-uusapan na ito nga pong mga talatang gamit ng mga laban sa kaligtasang di mawawala. So dito kung mapapansin natin, itong kaligtasan na ibinigay ng Panginoon na sinasabi po sa Hebreo 5:19 na sinasabi po na si Kristo ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan.
Kung atin pong mapapansin, sa talata pong ito, sabi dito na meron kasi dito na medyo issue ng pananampalataya, no, na medyo nagkakaroon ng pagtatalo patungkol dito sa isinulat dito na sino ba yung mga tumanggap ng walang hanggang kaligtasan, or baka naman ito'y ginawa ni Kristo yung walang hanggang kaligtasan. Pero kung atin pong mapapansin, yung konteksto na ayon po dito sa talatang ito ay malinaw na sinasabi dito nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan. Yon, yung tinatawag po na eternal salvation. Kanino naman, no? Ng lahat, ang wika, ng mga nagsisitalima sa Kanya. So meron medyo may issue ng pananampalataya dito na sinasabi nila na sino ba yon, no? Ibig sabihin daw, si Kristo lang ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan para sa mga tumatanggap sa Kanya sa pananampalataya. Pero yung konteksto, tinutukoy dito, si Kristo ang gumawa, pero merong tumanggap dito. Sino tumanggap ng kaligtasang walang hanggan? Ito pong mga nagsisitalima o yung mga nagsisisunod. So sino ba yung mga nagsisisunod sa Kanya o nagsisitalima? Walang iba po, ito yung mga tupa ni Kristo na nakikilala ni Kristo ang wika, yung akin. So sila po yung tinutukoy dyan na mga nakikilala ng Panginoon. Ito po yung mga tunay na ligtas o yung mga mayroong tunay na pananampalataya sa ikaliligtas. Ito pong nagsisitalima. Hindi po ito na para bagang si Kristo gumawa ng walang hanggang kaligtasan. So anong gagawin natin? Tumalima lang tayo para patuloy na maligtas. Merong pagkakaiba, di ba? Yung paliwanag, yung unawa dito, merong pagkakaiba, no? Iba kasi yung si Kristo ang gumawa ng hanggang kaligtasan, pero kanino? Dapat tumalima tayo, sumunod tayo para dire-diretso yung kaligtasan kasi mawawala. Walang ganun sinasabi. Kundi, siya yung gumawa ng walang hanggang kaligtasan, doon nga sa mga nagsisitalima. Ibig sabihin, yung mga nanampalataya sa Kanya, ito yung mga tupa niya, nakilala niya, nakikilala niya yung kanyang mga tupa. So, sino yun? Sino po yung mga tupa na mga tunay na mananampalataya na merong kaligtasang hindi mawawala. Yun po yung tinutukoy dyan. Hindi po tinutukoy dyan na siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan. Siyempre, ang gagawin mo lang, susunod ka para patuloy kang maligtas o maligtas ka. Hindi po ganon. Wala po tayong even porsyento na iniambag sa Panginoon para sa kaligtasang ito na ginawa niya. Si Kristo kasi ang gumawa nito. Yan po yung malinaw dyan. No? Si Kristo ang gumawa. Tandaan natin, no? Pag sinabing kaligtasan, si Kristo ang gumawa nito ng walang hanggang kaligtasan. Wala tayong inambag dito even 1% or 0.1%. Wala po. Siya ang gumawa. Malinaw po yan. Ito nga po ay para sa mga nagsisitalima, no, yung mga tunay na mananampalataya, yung mga nakikilala ni Kristo, yung mga nagsisunod sa Kanyang tinig. Sabi nga sa Juan Gis, di ba, patuloy po yon na yung Kanyang mga tupa na alam yung tinig ng Panginoon. Nakikilala ni Kristo kung sino yung Kanyang mga tupa. Yan po ang tinutukoy diyan. Ngayon, bigyan natin ng pasin, no. Merong mga konteksto na laban po dito sa sa tinatawag na walang hanggang mawawala yung kaligtasan ng wika, no? Na mawawala daw yung kaligtasan. Ang gamit na konteksto, siguro unahin po natin po itong tinutukoy po dito sa Mateo na sinasabi po dito. Siguro nilay-nilayin natin, no, na minsan po ang ating nakatalakay na ito, napakasimple lang po ng paliwanag dito, kaya lang kuminsan yung mga ating mga kausap ay medyo hindi nga po makaunawa sa pagkaintindi ng mga talata ng mga nakasulat. So basahin ko sa inyo, siguro dito na lang sa 19. Yan. So dito merong tinutukoy na binhi, no? Ito yung salita ng Panginoon na ng mga nahulog sa mga nahulog, no, na mga nagtatanim, no. So sabi dito, kung ang sino may pakinig ang wika sa salita ng kaharian ay ito'y napag-uunawa, ay pinaroonan ng masama na inaagaw at nahasik sa kanyang puso, ito ang nahasik sa tabi ng daan. So meron pong nahasik sa daan.
siyempre paghahasik sa daan, ngayon na itong nahasik sa daan ay inaagaw ang wika. Minsan, ito yung parallel nito, yung sa Lucas 8, na inaagaw ng diablo yung salita sa kanyang puso. Pero nahasik siya. So dito lalabas talaga naman yung salita ng Panginoon malawak na pwede pong mahasik to kahit saan at pwedeng merong makarinig nito. Ito yung tinutukoy diyan ng Panginoon, talagang dadatnang ka na ng salita ng Panginoon. At meron nga nadatnan dito, tulad ng tulad sa nahulog sa daanan, ay inagaw ang wika, yung nahasik yung salita sa kanyang puso. Ito po yung nahasik sa tabi ng daan. At ang nahasik naman sa mga bato ay yung nakakinig o nakikinig ng salita pagdakay tinanggap ng buong galak. Meron pong nahasik naman, ito nga po yung tinutukoy sa batuhan. Nahasik siya, okay, nung nahasik sa kanya, nakapakinig na salita at pagdakay tinanggap ng buong galak. Meron siyang kagalakan. Siyempre, para bagang nakapakinig ka ng isang sabihin na natin ng mga nobela or mga, di ba mahilig iba dyan sa mga babasahin, medyo meron kang galak at naniwala ka. Okay, so, walang pagkakaiba dito na para bagang tinutukoy po dito na pagkarinig mo ng salita, siyempre, meron siyang galak. Uy, ito pala yung ebanghelyo. Pero tingnan natin yung diwa rito. Sabi dito, pagdakay tinanggap ng buong galak. So merong pagtanggap dito ng buong galak. Natuwa siya eh. Di ba? Ay, ito pala yung salita ng Panginoon na maganda. Di ba? Maganda. Nagalak siya eh. Lahat naman nagagalak eh. Kahit nga yung magsalita lang ng isang komedyante, nagagalak eh. Ibig ba sabihin eh, kaanib ka na doon sa isang komedyante dahil nagalak ka. Hindi, di ba? So meron siyang kagalakan dito sa salitang ito. Gayun man ang wika ay walang ugat sa kanyang sarili, kundi sa sandaling tumagal sa pagdating ng kapigatian o pag-uusig dahil sa salita ay pagdakay natitisod siya. So dito yung salitang natitisod, inihalintulad po natin dito sa dalawang bagay. Merong nakakilala, pero meron pong mga hindi nakakakilala pero tisod sila sa salita ng Diyos. At meron din naman tulad nito na mga hindi nakakilala, ibig sabihin na mga tinutukoy na hindi tisod pa rin sila. Ibig sabihin, pagka tisod ka sa salita, anong tawag doon? Suwail. Yung mga tisod sa salita, suwail. So dito, pag tinignan po natin, ang sabi dito, gayon may walang siyang ugat. So pag hinugot natin yung salita ng Ebanghelyo o salita ng Panginoon, kapag wala kang ugat, ibig sabihin, walang Kristo sa buhay mo. Walang ugat eh. So paano natin mapapaniwala na ito'y mananampalataya o ligtas na? Walang ugat. Sabi sa Efeso, dito sa 17 ng 3, na si Kristo'y manahan sa inyong puso. Ibig sabihin, yung pagtanggap dito na tinutukoy sa talinhaga ng Panginoong Jesucristo, tinanggap mong may galak, pero hindi doon sa sa pagtahan talaga, yung unawa sa puso, wala eh. Wala. Kasi pwede mo namang magalak sa salita eh. Uy, ang ganda na yung salita, nakakagalak, di ba? Pero yung pagtanggap ba sa puso, kasi walang ugat. Sabi dito, na si Kristo ay manahan sa inyong puso, walang pagtahan dito. Bakit walang pagtahan? Sa pamamagitan ng pananampalataya, upang kung kayo'y mga ugat, ay magtumibay kayo sa pag-ibig. Ibig sabihin, mga kapatid, walang ugat yung natatalin sa bato. Walang ugat, paano nga titibay yun? Talagang matitisod. Bakit po? Kasi nga, walang ugat. Itong ugat na tinutukoy na to, upang ang wika, kayo mga ugat, magtumibay. Bakit po? Dapat manahan sa inyo, sa inyong puso, ang wika, si Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya. Walang pagtahan kasi. So pagdating ng panahon, natisod. Kasi walang pananahan sa puso eh. Wala yung pagkilala sa puso kay Kristo. Bakit may galak ka, pero hindi dito. Yung talagang pagtanggap ng buong puso kay Kristo upang mag-ugat. So, ibig sabihin, ang tinutukoy po dito sa Mateo ay hindi talaga tunay na ligtas o tunay na mananampalataya. Kasi walang ugat. Walang Kristo
Kaya nga sabi ron, di ba manasa sa inyong puso si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya? Hindi po eh. Walang ugat. So, tinutukoy dito, bagamat may tuwa, may galak, hindi tunay. Hindi tunay po. So, meron parte yan eh. Hindi naman pwedeng, may tatlong, ilang bahagi ba ito? Lipat, no? So, sa ikatlo, sabi dito, at ang naasik naman sa dawagan ay yung dumidinig ng salita, ngunit sa pagsusumakit ukol sa sanlibutan, at ang daya ng kayamanan ay siyang umiinis sa salita, yaw ay nagiging walang bunga. So dito naman yung parting ito, na pagkadinig niya naman ng salita, pagkadinig niya ng mga salita, tinanggap niya yung salita, diminig siya eh. Kaya lang, kumbaga parang pagkakaiba sa may galak, ay, ganda pala nito, pwede kong gawin, pwede ko sundin. Kaya lang, ang problema nito, dahil sa mayroong umiinis sa salita, yun naging walang bunga. Ibig sabihin, hindi tunay pa rin. Hindi pa rin tunay. So, malalaman natin dito, bakit hindi tunay? Kasi nga, yung kanyang pananampalataya, walang bunga, patay. Ngayon, kung tatanong naman tayo sa Lucas, walang bunga, patay ang pananampalataya, tapos sasabihin natin ligtas, may narinig ako, past sin, ligtas, ay wala po. Walang kwenta. Hindi po yun kaligtasang tinutukoy ng Biblia. Kaligtasang tinutukoy ng Biblia ay yung walang hanggang kaligtasan sa pagtubos sa iyo sa kamatayan. All in na po yun. Lahat na po yun. Kasi doon po namatay ang tao eh. So tutubusin ka doon ng Panginoon. Hindi lang sa kasalanan. Pag sinabi sa kamatayan, saan ba nanggagaling yung kasalanan, di po ba? So package na, kumbaga, doon ka tinubos ng Panginoon sa ikaliligtas. So dito, nangangahulugan mga kaibigan, ito nga, tumanggap ng salita, yung salita nasa kanya, meron siyang galak, kaya lang, ang problema, yung naging walang bunga. Wala naging bunga eh. Dahil sa daya ng kayamanan, yung uminis sa kanya sa libutan, di po ba? So, naging walang bunga. Kasi walang bunga, ito yung pananampalataya. So, ito yung tinutukoy ni Santiago na walang bunga. Paano maliligtas yung walang bunga? O paano ligtas yung walang bunga, o paano nagiging tunay na pananampalataya yung walang bunga. So, hindi tunay ito. So, may ito tayo, nahasik sa daan, sa batuhan, at dito naman sa damuhan. So, hindi tunay lahat. Hindi tunay. Yung isa, kinuha ng dyablo, yung isa, walang ugat, walang Kristo. Walang Kristo. Kaya natisod eh. So, yung isa naman, sa dawagan naman, ininis na sa libutan ito, yung salita, so, walang bunga. Hindi pa rin tunay. Patay. Patay po ito. Patay. Ibig sabihin, hindi tunay yung pananampalataya. So, merong tunay na pananampalataya. Itong sinasabi dito, yung nakasit naman dito sa mabuting lupa, na siyang dumidinig. Yet, ang wika, nakauunawa ng salita, na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ilay tig-100, ang ilay tig-60, at ang ilay tig-30. So, yun po ang tunay, na tunay yung pananampalataya niya. Ito po yung tumatanggap ng tunay na pananampalataya. Ito po yung tunay na pananampalatayang ito ay wala po yung kaligtasan nito. Kasi nga, inihahalin tulad dito, inilalarawan dito, yung may mga tunay na pananampalataya, ito po'y sa pagkarinig ng salita, ito po'y inunawa. Nagkaroon siya ng kaunawaan sa kanyang puso. Kaya nga nag-ugat to eh. Nag-ugat, si Kristo yung ugat eh. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay nag-uugat. Manasa inyo si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo mga ugat. Di po ba? So nag-ugat to eh. So pag nag-ugat ka, siyempre nandun yung nagbubunga ka sa mabuting lupa. Yan po yung tunay. So merong 4 dyan, sinalaysay, ay meron pong tunay. So etong talatang ito na ginagamit ng iba na hindi tunay yung kaligtasan na hindi mawawala. Ito po yung isa. Yung parallel nito, nasusulat po ito doon sa Lucas 8. Baybayin niyo po yun. Okay? Ngayon, dito na ipaliwanag po natin sa maikling oras na ito yung isang gamit ng mga laban sa kaligtasan na ang sabi nila ay maaring mawala o nawawala. Ito po yung gamit nila. So ipinaliwanag natin kung bakit ang talatang ito o ang mga talatang binanggit natin ay hindi tunay itong mga ligtas o hindi ito tunay na mga mananampalataya ng Panginoon. Kasi kung tunay na mananampalataya ng Panginoon, siyempre, nagkamit yun ng tunay na kaligtasan at walang hanggang kaligtasan. Ginawa ni Kristo yun eh. Na kanino? Siya nagbubunga.
Na sa mga nananatili sa kanya, doon niya ginawa yung walang hanggang kaligtasan. Kasi yung mga lingkod ng Panginoon, hindi mo na kailangang utusan yan na gumawa ng mabuti. Kasi yun na yung daan yung hinihanda ng Panginoon na daan upang lakaran ng mga lingkod o alagad niya, ng mga matutuwid. So, hindi mo na kailangan utusan yan. Nagbubunga talaga yan. Yan yung mga merong tunay na pananampalataya. Ito yung tunay na mga ligtas sa harap ng Panginoon. So meron pa, baybayin pa rin natin. Ito medyo matindi nga po ito na mga issue ng pananampalataya na magbibigay lang po siguro tayo sa ngayon ng mga tatlong dahilan kung bakit daw nawawala ang kaligtasan. So dito, unahin po natin itong sa Pedro sa 2. Okay. Sabi dito sa Pedro sa 2, basahin na po natin siguro dito sa 20. Sabi dito, 20 sa 19. 20. Sapagkat kung pagkatapos na sila ay makatakas sa pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon, tagapagligtas. So ito yung mga yung mga tumanggap di ba? Na pagkarinig ay tumanggap. Talaga naman lahat naman nakakakilala sa Panginoon Minsan may tumatawag pa nga, di ba? 7:21 ng Mateo, tinatawag nga no? Okay, sa pagkakilala sa Panginoon o pagkakilala sa katotohanan, nalaman nila. Sabi dito sa pagpapatuloy, ay muling nahalubiluhan at nadaig niyaon, ay lalong sumasama ang muling kalagayan nila kaysa ng una. O meron pala siyang kalagayan ng una. So yung kalagayan niya ng una, masama na. O hindi naman sinasabi ditong mabuti, di po ba? Kasi kung sinabing at nahalubiluhan yung kanyang gawa, kaya yung gawa niya nung una na mabuti, naging masama na. Walang ganung senaryo. hindi ganoon na nakapaloob sa konsepto o sa konteksto. Kundi lalong sumama sa huling kalagayan kaysa nung una. Masama na nung una, lalo pang sumama. O paano naging ligtas kaya ito? Di ba? Hindi po ba kayo nag-iisip, di po ba? Kasi pag binasa natin yung konteksto, paano naging ligtas yung masama nung una, tapos yung huling kalagayan, lalong naging masama. Dapat, kung ang huling kalagayan niya, nakakilala siya, hindi mo nababanggitin yung unang kalagayan niya ng pagiging masama. Dapat, yung pagiging mabuti niya sa Panginoon, yung pagiging ligtas niya, ang babanggitin mo. Di po ba? Di po ba? Ganun po yung binabasa yung konsepto. Hindi basta bira lang ng bira, ay, mabuti siya dati, naging masama. Hindi po. Kundi masama siya, lalo pang sumama ngayon. Tuloy tayo. Pero may issue dito talaga, po natin? Pahapyawan natin. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala sa daan ng katuwiran, nakapakinig nakilala nila kumbaga, tinanggap nila tulad ng sinasabi ni Kristo. Kaysa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. So meron ditong tinatawag na apostate, apostate. Ibig sabihin, yung pagtalikod sa katotohanan. Iba naman kasi yung dalawang diwa na tumalikod dahil nga dati siya mananampalataya. Hindi po. Ang tinutukoy kasi dito na pagtalikod, tulad ng binabanggit po sa 2 Korinto 1 na yung hangga't dumating yung pagtalikod ng masama, ibig sabihin, bakit tumalikod yun? Yan yung ginamit ni Satanas. Di ba? Yung hayop. Bakit tumalikod? Kung mabuti siya dati. Di ba? O yung apostasy. O bakit po? Hindi tayo siya mabuti siya dati, kaya nandun yung apostasy. Tulad din ito, masama siya dati, lalo sumama, kaya yung pagtalikod. Ano yung pagtalikod? Alamin natin, Sabi dito, nangyayari sa kanya ngayon, ang ayon sa ang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, ang paglulublob sa pusali ng babaeng baboy na nahugasan. Yun po pala ang sistema nito, ibig sabihin, may tinutukoy po dito, mga kapatid, na kahit anong gawin mo, kapag ikaw ay baboy o ikaw ay aso, mananatili kang aso, talagang babalik ka sa suka mo.
babalik at babalik ka doon sa putikan. Kasi nga, baboy ka, dahil aso ka. Doon tinutuloy ng Panginoon yung mga hindi tunay na mananampalataya. Bakit hindi ginamit dito yung tupa? Kung tunay ito, dapat sasabihin dito, yung mga dating tupa, naging aso at bumalik sa suka. Di po ba? Kaso, bakit bumabalik? Bakit bumabalik? Di po ba? Kasi nga, dating aso, hindi tunay na tupa o hindi tunay na ligtas. Di po ba? Tinignan po natin yung konteksto kasi para bagang yung logic na ligtas ka agad yan. Yung konsepto ba? O bakit? Yung idea na ligtas siya kasi nga, dati siyang hindi aso. Sino nagsabi siyang hindi siya dati aso? So siya, bumabalik nga sa suka eh. Di ba ba? So yun yung gawain ng masama. So pag tinignan natin na parang merong timpla na, uy, ligtas to kasi tumalikod at nakakilala. So tingnan natin, sabi dito, say, sa 19, sabi dito, na pinangakuan ng kalayaan samantalang sila'y, so binabanggit kasi dito yung mga propeta, yung mga bulaang propeta, di po ba? Sabi dito, sapagkat nadaig din naman, ay naging alipin din naman yon. Sapagkat kung pagkatapos na siya ay nakatakas sa mga pagkahawa, sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon, ang tagapagligtas na si Jesucristo ay muling nahalubilan, nadaig niyaon ay lalong sumasama ng muli ang kalagayan. So meron pong pagdaig, tulad na binasa po natin, na sa nahulog sa dawagan, nadaig siya eh. Even yung nahulog sa bato, di ba, hindi siya nakapagtiis, nadaig po siya. Nadaig siya ng sanlibutan, nadaig siya ng kayamanan, nadaig siya ng mga pagsubok sa mundong ito. Bagamat binabanggit doon na nakapakinig sila, binabanggit na tumanggap sila, na tinanggap nila, kaya lang yung tanggap para bagang isang larawan lang panglabas, hindi talaga sa puso. Tulad din ito na kasi maraming kumikilala, tumatawag sa Panginoon eh. Di po ba? Maraming tumatawag, kaya lang ang problema, hindi tunay yung pagtawag, pagkaligtas sa puso o sa loob. Ang labas lang, kumbaga, na yung temporal lang na para bagang, tikim lang, hindi talaga isang bagay na talagang kumain siya o talagang tinanggap. Hindi po eh. Parang tikim lang, nakatikim sila. Walang pagkakaiba dyan mga kapatid, na binabanggit dito. Si Kristo kasi marami siyang mga alagad ng una, kaya lang nagsitalikod sa kanya, nagsihiwalay sa kanya. So walang pagkakaiba rito na mga nakakilala sa Panginoon. Basahin po natin, basahin po natin para maganda yung ating pinag-aaralan. Dito naman sa hapyawan po natin para meron tayong guidance sa ating pinag-aaralan na po. Kung bakit nagkaganito yung sinasabi po natin at pinangungusap na paanong nangyari yan. So, tingnan natin, So, basahin ko dito, na tinutukoy ko po na sumama kay Kristo. Nakakilala po ito eh. Datapwat, may ilan sa inyo, 664 po ng 1, sabi dito, na nagsisampalataya. So, sumampalataya, na mga naniwala, sapagkat talastas na ni Jesus, ito po yung mga hindi nagsisampalataya. Talastas na ni Jesus, buhat pa ng una, kung sino-sino ang hindi nagsisampalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. At sinabi niya, dahil dito sinabi ko sa inyo na walang taong makakalapit sa akin maliban sa pinagkaloob sa akin ng Ama. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad na nagsitalikod. Yan po, tumalikod kasi sa Panginoon. Hindi dahil sa talagang mananampalataya sila, kundi hindi sila mananampalataya. Kumbaga, nakakilala na sila sa Panginoon, nakapakinig sila ng salita. Nakapakinig, tumanggap ng salita. Kaya lang, ang naging problema nito, tinalikuran nila yung kanilang napakinggan, yung katotohanan. Ito po yung tinutukoy ni Kristo na pagtalikod na hindi nagsisama at hindi na nagsisama sa Kanya. So tumalikod po itong mga ito. Bagamat tinutukoy dito ng Panginoon na may mga kasama siya na sinasabi nito na talaga namang kilala ko ang wika, kaya lang ang ina sa kanila ay mga hindi talaga nagsisampalataya sa Kanya. Pero nakakilala sa Kanya, kilala siya at nakapakinig ng Kanyang salita. Diba? Ang Kanyang mga utos, Kanyang mga aral, nakapakinig eh. Okay.
Dito marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod. So tinawag niya pa ring alagad itong mga hindi mananampalataya, di ba? So nakilala nila yung salita, yung aral 'di ba? Kaya lang nagsitalikod kasi nga hindi nga tunay. No? Yung tinalikuran nila mga kapatid para maunawaan ng mga nakikinig, yung kanilang pagtalikod, hindi po yung kaligtasan ang tinalikuran nila. Kasi nga hindi naman 'to ligtas So titingnan natin, ano yung tinalikuran nila? Ano yung pagtalikod nila? Ay doon po sa pagtalikod nila, ito yung tinalikuran nila, yung Kristo, yung salita ng Panginoon. No, yung katotohanan, doon sila tumalikod, yung tinatawag na pagtalikod sa katotohanan. Alam nila yung katotohanan Kilala nila yung Kristo O doon sila tumalikod. Pero hindi nila tinilikuran yung yung pananampalataya o yung kaligtasan kasi hindi naman ligtas 'to Hindi ligtas po itong tinutukoy. At isa na po diyan na si Judas. Di ba? Isa na po si Judas diyan, mga kapatid. So hindi tunay po ito Kaya binabanggit ito ni Pedro, tulad na napakinggan ni Kristo, alam ni Pedro ito na tinutukoy dito na mga kasamahan nila o mga bulaang propeta na tinutukoy na mayroong nakakilala sa kanila, sa Panginoon Di po ba? Nakaalam ng banal na ang wika, ng mga banal na utos, nakapanig ng salita. Ay meron pa nga tumanggap ng may galak, di ba? Alam nila Kaya lang, ang problema rito, ang naging problema rito, okay, ay muling nahalubiluhan at madaig niyon. Nahalubiluhan sila ng sanlibutan na? Yung mga tukso, yung mga kayamanan. So, doon sila dinaig ngayon. So, ito po ay tinutukoy na hindi talaga tunay na mga mananampalataya o tunay na ligtas. Okay, tumalikod sila doon sa katotohanan bagamat nakilala nila yung Panginoon. Nalaman nila yung katotohanan na salita. Kaya lang, tumalikod sila. Yun yung tinatawag na pagtalikod. Sapagkat magaling pa sa kanila na hindi nakakilala sa daan ng katwiran. Alam nila Nakilala talaga yung daan ng katwiran. Di mo ba? Sinabi ni Kristo yan hindi tunay na mga mananampalataya ito. Pero tinawag niyang alagad, di ba? Mga alagad. Pero hindi tunay. Hindi tunay. Hindi tunay na mananampalataya. Ibig sabihin, hindi tunay na ligtas tong mga ito. Sa 2:19 ng unang 1, di po ba? Marami sa kanila hindi tunay na sa kanila Di po ba? Nung nagsilabas. Kasi hindi nga tunay sa kanila. Hindi sa kanila talaga. Kaya nakikilala ng Panginoon yung mga tunay na sa Kanya. At yung mga tunay na sa Kanya ay lumalayo sa kalikuan. Di po ba? Yung mga tunay na sa Kanya. So dito, may magtatanong talaga na ganyan gumawa ka ng masama. Ay, hindi po doon napapakilala yung tunay na kaligtasan. Tunay na ligtas. Hindi po. Mali po yun. So dito, inilalarawan dito na ito'y aso at nananatiling aso, ito'y baboy at nananatiling baboy. Kasi nga, bagamat ipinakikilala at inilalarawan dito ni Pedro na para bagang nakilala nga yung Panginoon, nakasama nga ang Panginoon, nakapakinig ng aral, ng katotohanan, ng banal na utos. Kaya ang naging problema, tinalikuran nila ito. Tinalikuran nila yung katotohanan. Pero hindi sila tumalikod dito sa kaligtasan o pananampalataya kasi nga hindi sila tunay na mananampalataya. So meron pang isa habang tayo. 20 minutes brother Russia, kung meron mga tanong sabihin lang po. So tuloy tayo sa pag-aaral po natin. Siguro magbigay po tayo dito mamaya magbigay tayo ng daan tungkol dito sa mga katanungan kung meron Sa Hebreo, ito pa ang isang talagang matindi to na mga gamit po Pero kung susuriin po natin itong mga gamit na ito, sasabihin ko pong isang lampang paninindigan o lampang kumbaga lampang argumento laban po sa kaligtasang hindi mawawala. Tulad ng binanggit po natin sa Mateo, parallel po ito ng Lucas at gayon din sa ikalawang Pedro 2:19 patuloy. Yan po binabanggit diyan na binabanggit nga po na tumatawag sa Panginoon, 7:21 ng Mateo, yun po yung mga manggagawa ng tampalasan. Mga manggagawa ng kasamaan po yun. So hindi po tunay na mga ligtas yan. Bagamat tinawag na marami sa kanyang mga alagad, hindi na nagsisama sa kanya, nagsitalikod na Tinawag niya kasi nga naniwala sa kanya, nakilala siya, naniwala sa kanyang salita, ibig sabihin sa kanyang salita, di ba? Kasi nakita nila na kumbaga
Sa bagay na ito, no, sa pagkarinig nila, tinanggap nila ito eh. Ganun pala, ganito, may galak, di ba? Sinabi naman ni Kristo yan eh. Kaya lang, ang problema dito sa tinatawag po na ano, na kahit even po ito'y parable, wala pa ring lusot dito yung mga laban po sa kaligtasang hindi mawawala. Kahit parable pa yan. Lalo nga tumibay dun eh, na hindi talaga tunay na mananampalataya o ligtas yung mga yan eh. Di ba ba? Kasi sinaysay yung 4 na bahagi, pero yung pinakahuli, yun yung tunay. Ibinukod yun, ito yung tunay, sabi ng Panginoon. Ito yung pagkarinig na salita ay inunawa. Ibig sabihin ng pagkaunawa, pasok mo sa kalooban yun. Hindi yung pagkarinig na salita, tinanggap, pwede mo namang hindi tanggapin. Ito, inunawa niya talaga, pasok talaga. Di ba? Tinanggap mo kasi nga, may galak, parang napakinggan mo lang, nasyahan ka. Pero yung talagang pag-unawa sa puso kay Kristo, walang ugat eh, walang Kristo. So hindi talaga tunay yun. Yung iba, dahil nga nakabasa lang na tinanggap sa pusong may galak, kumbaga nakapakinig, itinuring na ng ligtasyon at tunay yung pananampalataya niya. Hindi po ganoon ang pagkakaano no ng talinhaga. Hindi po ganoon. Kundi kung ating mapapasin, merong tunay. At yung tunay na yon nagbubunga. Ayun po yung mga nagbubungang ng may pagtitiis. Hindi yung nahalubiran ka ng mundo, nakasama ka sa mundo, hindi mo na matiis yung kayamanan, yung mga tukso, di ba? Yung mga wala eh, walang pagtitiis. So, hindi tunay sabi ni Kristo. Hindi tunay. Bagamat tatawagin mo ko Panginoon, pero hindi ka tunay. Di ba? Hindi tunay. So, tuloy. Dito tayo sa 4 ng 6 ng Hebreo. Isa pa ito. So, meron tayong dalawa na binanggit na mga saysay dito. Ito yung ikatlo. At ito lang po yung ikatlo no, natin pong titignan no, kung bakit nagkaganon at bakit tinatawag na ito po yung ligtas. Yan. So, pansinin natin. No? Sabi dito, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan. So, meron pang ano dito, no? Para bagang, naliwanagan na yan, ligtas na yan, di po ba? Okay, yan po yung kanilang conclusion dito. So, hayaan natin sila. Pero tingnan natin, no, pag nilayan natin. Kasi di naman maaaring si Kristo gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa mga nagsisusunod sa Kanya, mga nananatili sa Kanya, nagsisalima sa Kanya. Therefore, babawiin niya. Wala nga makakaagaw, di po ba, sa kamay ng anak at ng ama. Ito hindi nila maagaw, di po ba? Yung kanyang mga tupa. So, tignan po natin, no, yung kahulugan nito. So, dito, minsang naliwanagan. Para bagang, maliwanag. Kaya lang, tignan natin, pwede ka naman maliwanagan ng araw, kaya ng pangloob, di ba? Nasilagan ka ng araw, pero yung panglabas, panglabas lang yung nasilagan sa'yo. Pero patayin mo yung ilaw, wala nang liwanag, di ba? Kung umalis ka sa ilaw, wala na yung yung liwanag ng ilaw sa'yo. Maaring natikman mo ito, no? Minsang naliwanagan ka, kaya nga minsan hindi po nanatili po ito, minsan lang, di ba? Minsan isang buwan, minsan isang taon, minsan Kasi yung talagang tunay na naliwanagan, nananatili po yung ilaw na siya kay Kristo. Bakit po? Kasi siya yung daan, ang buhay at katotohanan. Di ba si Kristo po yun siya yung daan, ang buhay at ang katotohanan. Maliwanag po yun na kung titingnan po natin, no, at sasaysayin po yung katotohanan nito na binabanggit dito ng sumulat sa Hebreo. By the way, ito po yung sinulat ng Hebreo, no, sa mga Hebreo. Okay, sa mga Hebreo. Alam naman natin yung kasaysayan nito. Ito po yung tinatawag po na tinutukoy dito ng sumulat, no? Tinuturing po si Pablo, di ba? Yung karamihan. Ito po yung Levitical law, yung mga paghahandog. Yung paghahandog po ito no? So, tingnan po natin ito yung tinutukoy dyan. So, may isang naliwanagan, naliwanagan siya, di ba? Okay. At sabi nito, at nakalasap ng kaloob ng kalangitan. Kalasap ng kaloob ng kalangitan. At mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Kasi pag sinabing nakalasap ng hindi mo sinabing, pag sinabing nakalasap, nakatikim, di ba? Talaga naman ang pagkakaiba na minsang naliwanagan. Minsan lang kasi problema, minsan lang. Minsan ka lang, kaya nga tinanggap na may galak Minsan lang yon, nagalak ka minsan. Pero hindi lagi, hindi na natili sa iyo yung ugat. Ito naman, no? Sinasabi dito na ang wika, at nakalasap ng kaloob ng kalangitan.
Iba yung ano, yung tinutukoy kasi marami po itong ano no, yung kaloob ng kalangitan. Even pwede naman siyang biyaya or pwede naman siyang kaloob ng ano ng tulad ni ni Judas. Di ba? Sabi nito at nakabahagi ng Espiritu Santo. Ito nakabahagi din no. Para bagang ang dating hindi talaga tatak. Pag nakabahagi ka lang, oy, nakita mo lang yung kapangyarihan ng Diyos kumbaga, no, yung tulad ni Moises, di ba? Tulad po ni Moises, di ba, noong nakaraang panahon, nakita nila yung ano, yung kaluwalhatian ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Pero lahat ba naligtas? Hindi po ba, di ba? Hindi. Hindi eh. So dito, no, nakalasapan ng kaloob, tulad ni Judas, nakapagpapagaling nga, di ba? Binigyan siya ng pagpapagaling. Di ba? Yung mga alagad niya, di ba? Humayo yan eh. Yung 77, dalawa po ba? At yung 12, humayo po yung mga yan. Ay, at ibig sabihin, ligtas ba si Judas? Bagamat nakalasap siya ng ano, ng kaloob or na kumbaga ay nakakita ng kapangyarihan na ng mga mahiwagang kababalagan kay Kristo. Nakabahagi si Judas eh. Kaya lang ang problema, ligtas ba si Judas? Hindi po ligtas si Judas, mga kapatid. No? Itinalaga nga po siya, no? Maigi pa ang wika na siya hindi pinanganak ang wika eh. Kaya nga, yung 12, sabi ron, hindi tunay na kayo malilinis na. Di ba ba? Hindi tunay eh. Merong isa. Pero nakabahagi si Judas ng kaloob. Di ba ba? Nakatikim din siya ng ano, ng minsan naliwanagan, nakatikim, nakalasap din ng salita. Di ba? So walang pagkakaiba ito, mga kapatid, sa ating binubulay na nandun po yung connection no, sa Mateo, sa Lucas, sa Pedro, naliwanagan, nakarinig ng banal na salita. So walang pagkakaiba po ito. No? At nakalasap ng mabubuting salita ng Diyos. Nakarinig eh. Nakalasap eh. Pag sinabing nakalasap, talagang nilasahan mo, nalasap mo. Di ba? Nalasap mo lang, taste ka lang, pero hindi talaga sa loob. Hindi talaga. Kumbaga, hindi yung talagang pagkain talaga. Di ba? Titikim ka, lasap. Pero yung pagkain, hindi talaga. Lasap lang. No? Minsan lang, kumbaga, nakabahagi. Yun lang. No? Pero hindi na natili. Sabi dito, ng kapangyarihan ng panahong darating. Sabi dito, if they shall fall away, at kung siya'y tumalikod, at saka nahiwalay, ay magkaiba kasi parang mayroong pagkakaiba rito, no? Mayroong conflict dito. Pero sa wikang Greek, yung original na pagkakasalin ay if they shall fall away. Okay? If they shall fall away. Parang katanungan na kung siya ay mahiwalay, para baga ang dating, ano, na para baga ang dating ay kung may tanong na kung siya'y mahiwalay, if they shall fall away, ay hindi na maaring baguhin kung siya'y mahiwalay. Wala nang pag-asa. So tatalakayin natin bakit tinutukoy dito na kung siya'y mahiwalay ay hindi na maaring baguhin, no, maaring baguhin muli sa pagsisisi. So tingnan natin, no, kasi yung hindi na maaring baguhin muli sa pagsisisi, ito po ay tumutukoy, mga kapatid, no, na minsan sila yung mga nagsisi, pero yung pagsisisi ba na para bagang yung pagsisisi hindi na magiging katanggap-tanggap yung pasunod na pagsisisi. Hindi na kasi maaari silang baguhin sa pagsisisi ang wika. Na kung sila yan ng wika na mahiwalay, if they shall fall away. Bakit po? Sapagkat yamang ang wikang ipinapako nila muli sa ganang kanyang sarili, ang anak ng Diyos, at inilalagay na muli sa hayag na kahihiyan. Okay? So, merong pagkahayag kasi ng kahihiyan na para bagang ang dating, ipinapako muli sa kahihiyan, na hayag na kahihiyan si Kristo. Kasi kung mapapasin po natin, no, yung talata po, no, again, ulitin po natin, no, itong sulat po natin sa Hebreo, ay sulat po ito sa mga Hebreo, Israel, na ito po yung mga, mga Hebreo, na mga Hudyo, na mga Levitical law. Pag sinabi sing handog, yung mga paghandog ng ng mga hayop, mas doon sila dati, di ba? Pero nung sila nakadinig ng ebanghelyo, hindi na pala kailangan ng paghahandog. So, pababawin ko lang. Hindi pala kailangan ng paghahandog kasi nandito yung ebanghelyo. Ito na yung Kristo yung Messiah. Di ba? So, tinanggap na ang wika, sabi din sa 4, minsan naliwanagan. Yung ebanghelyo, naliwanagan sila eh. Minsan
Ay, ito na pala si Kristo, ito na pala yung, yung handog, hindi na yung dati. Okay? So, ngayon, sabi, nakalasap ng kaloob, ng mga kapangyarihan, ng kabahagi ng Espiritu, di ba? Tulad ng mga alagad, ng mga nagpapagaling, tulad ni Judas. So, nakalasap sila ng mga kalangitan ng kaloob, tulad ng sinasabi ni Pedro, di ba? Na nakaalam ang wika, ng salita, nakalasap ng mabuting salita o balita, pero lasap lang, nakapakinig, at tinanggap na may galak, hanggang dun lang. Pero itong kontekstong ito, tinutukoy po sa mga Levitical law. So, natanggap nila yung ebanghelyo na si Kristo iniyain. Kaya lang ang problema, at saka ang wika, if they shall fall away, kung sila'y tumalikod, bakit po? Hindi na sila maaaring baguhin sa pagsisisi. Yamang kanilang wika na inihayag sa hayag na kahiyan, ipinakapakong muli ang anak ng Diyos, at inilalagay na muli sa hayag na kahiyan. Biri mo, si Kristo yung naghandog. Handog na siya Di ba? Siya yung handog talaga ng 30, 20. Okay, sige. So, yun po, So, Levitical law, handog na siya kaso, ang problema nito, at saka, kung sila'y mahiwalay, nahiwalay sila, o mahiwalay man sila, dahil nga dito sa pagbalik doon sa Levitical law, yung mga paghahandog, ang sabi ng Panginoon, ng sumulat, hindi na sila maaaring baguhin muli sa pagsisisi. Wala nang pagbabago, hindi na sila maaaring baguhin sa pagsisisi. Kasi nga, kanilang inihahayag yung kahiyan ng Panginoon. Siya yung napako, inialay siya. Kasi lang, bumalik sila ron Kaya nga ang tawag dito, yung mga nanumbalik dito na hindi maaaring baguhin sa pagsisisi, na binabanggit po din po dito sa Hebreo, medyo napasarap tayo ng sabi dito, kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang hain natitira pa tungkol sa kasalanan. So, hindi na maaaring baguhin. Kasi nga, narinig mo na yung ebanghelyo. Si Kristo na yung hain. Siya yung kaligtasan natin. Nakalasap ka na Nagdala ka sa salita. Kaya lang, tinalikuran mo. Sinadya mo. Yung pagkakasala ng wika, o sinasadya natin pagkakasala, wala na. Ang wika na pagkatapos matanggap yung pagkakilala sa katotohanan, yung ebanghelyo, wala nang hain natitira pa. So, wala nang hain natitira po rito, na alam mo na, nakilala mo na, nalaman mo na ito, na si Kristo yung handog, tapos tinalikuran mo pa, bumalik ka pa sa Levitical law, o sa mga dating paghahandog, ito po yung tinutukoy niya sa 3, di po ba? Ito yung sinulat po sa Hebreo ito, sa mga Hebrew o sa Israel. So, yun po yung argumento ng marami na, ay, ligtas yan hindi po. Hindi po ligtas itong mga ito. Walang tinutukoy po rito na, even isang talata na tinutukoy na ligtas ng mga ito. Wala po. Kundi nakalasap lang, nakaranas lang, tikim lang. Yan lang po yun. At tumalikod sila sa katotohanan. Hindi na maaaring baguhin muli ang wika sa pagsisisi. So yun lang po, Brother Russia. Meron po tayong tanong? Meron po ba? So shoutout muna mga kapatid at sa ating nasa live at nandyan si Mark Ray Bilanes, si The Bread of Our Soul. Nandyan din si Reggie De La Cruz. At nandyan din yung naka-Japanese, si Altea at si Samuel Tahuda. Ayan. So, question dito bro. Unahin natin dito kay The Bread of Our Soul. Bakit puro kayo ligtas? Kayo ba ang tagapagligtas? Bakit puro kayo ligtas? Kayo ba ang tagapagligtas? Hindi po. Malinaw po ang sinasabi dito sa Hebreo 5:19 na si Kristo po ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan. So doon po sa mga nananatili sa Kanya, yung mga sumusunod sa Kanya, at malinaw naman po yun, kaibigan, ang tinutukoy doon, yung kanyang mga tupa sa gist ng Juan na dumidinig sa Kanya, yung kanyang nakikilala. Yung mga nagsisitalima sa Kanya. Ito po yung mga tunay na ligtas. Kasi pag yung tunay na ligtas, talagang tatalima ka. Hindi dahil para maligtas ka, ay kailangan ka muna tumalima bago maligtas. Ay, hindi po ganun yung konteksto Kundi, ginawa niya muna yung walang hanggang kaligtasan. At itong walang hanggang kaligtasan, ito, para po doon sa mga tupa. Sino yung mga tupa? Sino yung mga nananatili ng mga nagsisitalima? Ito yung mga tunay niyang tupa. Yung tunay na mananampalataya o tunay na
ligtas. Para doon yun, yung walang hanggang kaligtasan. So iba kasi yung ibang pag-unawa dito ng iba eh, no? So ginawa ni Kristo yung walang hanggang kaligtasan, no? Para sa lahat. Parang ganun ang dating eh, di ba? Para sa lahat yan, yung walang hanggang kaligtasan. Hindi po. Ang walang hanggang kaligtasan, talagang as is na yan, walang hanggan na yan, no? Eternal salvation na yan, para doon sa mga tunay na ligtas, sa mga tupa o sa mga nagsisitalima. No, doon po, para po siya doon. So, hindi po tayo ang gumawa, puro ligtas sa tayo gumawa, hindi po, kundi si Kristo ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan. Ito ay sasampalatayanan lang po natin. Yan, yung biyaya, no, ng kaligtasan ng Panginoon. So, yun po, Brother Russia. Next question natin dito, galing ito kay yung naka-Japanese. Sabi niya, kung tanging pananampalataya lang ang mahalaga para sa kaligtasan, paano mo po ipapaliwanag na ang nagpapatuloy sa paggawa ng masama ay hindi makakakita ng Diyos? 2 Peter 2:20-22. 2 Peter 2:20. So, binasa natin kanina, ano, yung ikalawang Pedro. Paano daw ang wikang, Brother Russia? Sabi dito, paano ang wikang? Kung tanging pananampalataya lang ang mahalaga para sa kaligtasan, paano mo ipapaliwanag na ang nagpapatuloy sa paggawa ng masama ay hindi makakakita ng Diyos? Yung nagpapatuloy daw sa paggawa ng masama ay hindi ano to? Yung unang tanong niya, paano maipapakilala yung pananampalataya? Ganun ba? Hindi, sabi niya kung tanging pananampalataya lang ang mahalaga para sa kaligtasan. kaligtasan. Okay, nakuha. Baga faith, no, walang works, parang ganun. Oo. Okay, so kung faith plus work nga, no, kung faith, no, at ipinakikilala na faith tapos walang gawa, ang tawag kasi ng Biblia diyan, na kaibigan, patay, no, na pananampalataya. So pag sinabing patay, hindi mo na kailangan sabihin, oy, patay ka ba? O hindi na kailangan tanungin, oy, bakit wala kang bunga? Patay nga eh. Oy, bakit hindi ka ligtas? O bakit maliligtas ka, patay ka nga, di po ba? So ibig sabihin, yung pananampalataya lang, no? Para baga ang dating, yung pananampalataya walang bunga, hindi tunay, patay. So hindi tunay yung pananampalataya. Pag hindi tunay yung pananampalataya, paano natin iparatingin na yung kanyang pananampalataya ay kaligtasan? Di po ba? So patay nga, no? Patay nga ang pananampalataya kasi nga yung pinapakitang gawa dito, ito po yung bunga ng pananampalataya. Ibig sabihin yung tinatawag po dito na na ebidensya. Ebidensya ito kung ang pananampalataya mo ay ganap o tunay sa Panginoon. Kung ang pananampalataya mo ay ganap o tunay, siyempre natural nagbubunga ito. Kaya nga binanggit ko sa inyo yung sa Mateo, di po ba? Na yung tumanggap sa Panginoon sa puso, inunawa at nagbubunga. Nagbubunga po siya. So, meron pagbubunga. Yung mga tunay na mananampalataya. So, kung faith lang, tapos walang gawa, binabanggitin nyo, patay, hindi po tunay yung faith nun. Hindi tunay na ligtas yun, kapatid. So, iba po kasi yung faith lang, tapos walang gawa, ligtas ka na. Hindi. Yung gawa kasi, ito po yung ebidensya nagpapatunay sa yung pananampalataya. Kung tunay yung pananampalataya mo. So, ang tawag kasi dyan ng Biblia ay faith, salvation, and works. Pananampalataya. Siyempre, nung sumampalataya ka, ligtasan, salvation. At nung ligtas ka na, di ba, sa pamamagitan ng pananampalataya, then works. Yung mabubuting gawa. Yun po yung tunay na tinatawag na mga tunay o mga tupa ng Panginoon. Yung tunay na mga ligtas. So, next question, Brother Russia. Okay, question dito. Kung osas ay tama, paano mo ipapaliwanag ang babala ni Pablo na mag-ingat kayo baka mawalan kayo ng gantimpala? Unang Korinto 9:27 sa personal mong buhay? Question mark. Okay. So, explain pa lang sa tanong, no, paano kung mawawala, paano makakamit yung gantimpala? So, ito yung tinutukoy po na gantimpala o crown, no, yung gantimpala niya nakakamtin. So kung babasahin po natin sa mga taas, no, sa mga kung di ako nagkakamali 24, no, pababa.
may tinutukoy po doon na sumusuntok sa hangin, di ba? Hindi talaga tinatamaan, tumatakbo, pero wala namang ano. Kumbaga, ito yung kanilang ano, yung paglilingkod sa pangangaral. Ito yung kanilang paglilingkod sa pangangaral. So, baka ako naman ang wika, ang matakwil, yun po yung tinutukoy niya, no, sa aking pangangaral. So, tinutukoy po, hindi po yung kaligtasan ng tinutukoy dito na mawawala. Mawawala yung kanyang gantimpala, kasi nga, baka siya sa kanyang pangangaral, ay siya naman ay matakwil doon sa kanyang pangangaral. Di ba? Tulad din natin, mga nangangaral po tayo, diba? Eh ngayon, sa ating pangangaral, eh tayo naman eh, bilang mga masuway sa pangangaral, eh, anong makakamtan yung, ano, yung gantimpala? Wala kang gantimpala. Pero hindi tinutukoy dito, mga kapatid, na yung patungkol sa kaligtasan. Hindi po. Kasi nga, si Pablo, buhay pa lang, sabi niya, I finish my works. Ibig sabihin, I finish my course, sabi ni Pablo. Sabihin, tapos na. Buhay pa siya, sinabi niya na. Tapos na ang kanyang ano, kurso, di ba? Yung kanyang mga gawa. Tapos na, buhay pa siya. So, ibig sabihin, habang siya naglilingkod ng mga panahon yun, alam niya na natapos niya, bagamat siya buhay pa. Alam niya yan eh. Kasi alam niya yung kaligtasan, talagang hindi ito mawawala. At yung gantimpala tinutukoy niya, natapos niya yon. So, magkakamit talaga siya ng gantimpala. So, ang tinutukoy dito, kapatid, hindi po kaligtasan na mawawala. Wala pong kinalaman po dito yan. No? Kundi ito po isa pangangaral na baka sa pangaral kong ganito, ay ako naman matakwil. Diba? So, anong dapat gawin? Anong dapat gawin? Kailangan, pag sumunto ka, hindi yung gaya ng sumusunto ka sa hangin. So, pag nakipagsapalaran ka sa takbuhan, kailangan praktisado ka. Alam mo yung ginagawa mo. Para kamtin mo yung gantimpala. Di ba? So, dun lang po yung tumatakbo yun. Hindi po tumutukoy dito, no? Yung mawawala yung kaligtasan or about sa kaligtasan. Yan po yung konsepto dyan. Yan po yung ano, yung sinasabi ng konteksto dyan na yung sa yung tanong. So, hindi po yan tumutukoy sa mawawalang kaligtasan. Next question. Question dito, galing kay Mark Ray Balane. Pastor, may tanong ako, may nakasulat ba sa talata na once saved, always saved? Alam ko, parte din ng osas yung kaligtasang di nawawala. Parte ng osas yung kaligtasang di nawawala. So, even kasi yung ano, sa iba kung mapapansin po natin, no, yung iba na, pag sinabi po natin na iba, ito po yung ano, yung tinutukoy po na ano, na ibang mga tao, na ibang mga mangangaral, pastor, na nangangaral ng osas. No? Sa kanilang pangangaral, kung mapapansin po natin, even sila, sinasabi nila na verbatim, wala talaga. Pero, no, yung verbatim na salita na pumapatay, wala. Okay? Pero, yung espiritu na salita, naroon. Ibig sabihin, yung konsepto naroon ng osas. Yun din sa kanila eh. So, sa ganung palagay ko, wala din namang masama. Kayo nga, ang dami nyo nga ano, di ba? Puro sa verbatim, wala kayo eh. No? Okay, kasi ako, ginagamit ko kasi talagang hindi osas. Bagamat yung konsepto, yung salita, verbatim, wala. Pero yung konsepto, yung sa puso, sa loob, naroon. Kasi nga, sinulat sa espiritu, sa puso. Okay? Nandun po yun, yung salita na yun. Yung kaligtasan nga hindi mawawala. No? So, nandun po yun. Pero yung iba naman, sinasabi nga nila yung ganito na nandun yung verbatim. Bakit verbatim? Ito, ngayon lang malalaman siguro, no? Yung tinatawag kong verbatim. Dalawa yan eh. Verbatim, yung tala na talagang word for word. Pero verbatim din na may tinutukoy po, okay, si Pablo. Ano yung tinutukoy na verbatim ni Pablo? Basahin ko po sa inyo. Ang tinutukoy po dito ni Pablo. Ang sabi dito sa sa Korinto sa 3, sabi dito sabi po dito kayo ay aming sulat na nasusulat sa aming mga puso. Yun yung tala ni Pablo eh, no? Yung kanyang pangangaral. No? Kayo ay aming sulat. Ibig sabihin, natalayan eh, no? Nasulat yan sa kanilang puso. Nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao kasi yun yung mga nahikayat nila eh. Manumbalik kay Kristo sa ikaliligtas. Kaya sulat nila yun sa puso. Yamang nahayag na kay sulat ni Kristo, di ba? Sulat sila eh. Na pinangangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta.
Hindi siya tinta, hindi siya tinta na tinatawag na word for word or verbatim. Hindi siya tinta, hindi mo makikita talaga. Hindi tinta, pero pag tinta makikita mo, di ba? Anong sabi ni Pablo rito? Sabi niya, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapes ng bato, verbatim, di ba? Sulat, verbatim. Tinta, verbatim. Pero sabi rito, hindi sa tapes ng bato, kundi sa mga tapes ng pusong laman. So dito, binabanggit dito na kayo sulat namin doon sa Espiritu ng Diyos. Sabihin, merong sulat po na verbatim, kaya lang spiritual na pagkakasulat. Spiritual po yan. Pag sinabi lang verbatim wala, pero yung konsepto, nasulat siya sa loob, sa Espiritu, wala po tayong magagawa. Talaga namang ganun eh. Yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. At meron namang batayan yan. Talagang, ito yung matibay na batayan yan. Kasi yung verbatim, medyo mahina yan eh. Medyo mahina siya. Okay? Kasi may mga tao, may mga mangaral na puro verbatim. Pag pinabasa mo naman, wala nang mabasa na verbatim. Yung kaligtasan ba, mawawala? Wala rin, di ba? Di wala rin sila eh. Balik na rin ko. Wala ka bang di ba? Yung bang kaligtasan mo, may nasulat ba? Wala rin, di ba? So, mahina. Kundi ang tinutukoy dito, na verbatim talaga, kung pag-uusapan yung konsepto, yung sa puso, sa loob, ang wika, ito po'y sulat, hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na nasusulat sa kanilang wikang mga puso. Yan po yung tinutukoy po dyan. So next question po, kapatid. Question dito galing kay Samuel Tahuda ng MCGU. Maliligtas ba ang hindi nakalista ang name sa Book of Life? Unang-una, hindi po maliligtas yung hindi ligtas. Hindi nga nakasulat eh. Di ba? So pagka hindi ka nakasulat sa Book of Life, paano mo sabing maliligtas ba yung hindi nakasulat? Hindi po maliligtas yun. Kasi nga, unang-una, hindi ligtas yun. Bakit hindi ligtas? Kasi nga, hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Diba? So walang pagkaligtas yung kapatid na Samuel. No? Sige po, kung may tanong pa po. Okay, question pa dito bro. Paano mo... Baka may follow-up po siya, Brother Rasha. Wala pa. Paano mo naiintindihan ang halimbawa ni Abraham na hindi mo ipinagkait ang iyong anak na kaisa-isang anak sa Genesis 22 verse 12 bilang patunay na kailangan din ang gawa kasama ng pananampalataya? Okay. Unang-una, binanggit yan ni Pablo, na siya inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. So, yung gawa naman kasi ito, tinutukoy, bakit ba siya gumawa? Inari ba siya sa gawa? Talaga? Hindi po. Kumbaga, Diyos, nag-aaring ganap siya doon sa pananampalataya. Hindi sa gawa o walang gawa, sabi ni Pablo. Sa 4 po yan, nakasulat po yan sa Roma. So, maliwanag po yun, na si Abraham, inaring ganap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So, sumiklab yung kanyang katwiran, katwiran ng kanyang pananampalataya. Hindi po binabanggit doon na si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng gawa. Doon sa kanyang pananampalataya. Doon siya inaring ganap ng Diyos sa pananampalataya. Therefore, dito yung kanyang gawa ng paghahandog naman kay Isaac, kumbaga sa isang banda, inihandog niya eh. Tanong ka dyan ang tanong nga dyan, kapatid, bakit niya inihandog? Ikaw, sa tanongin kita, bakit ka nagbigay sa pulubi? Or bakit mo tinulungan yung nangangailangan? Or bakit mo siniran siya? Bakit mo siya binahagian? O dahil ba sa ikaw ay walang pananampalataya? Dahil ba baog yung pananampalataya mo? Ganun po ba yun? Ibig sabihin, yung pananampalataya ni Pablo na inaring ganap ng Diyos, hindi siya baog. So, kasabay nun, siyempre, yung pananampalataya niya, sinubok siya sa pananampalataya, nasumpungan yung kanyang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. So, dun po yun, inaring ganap siya sa pananampalataya at hindi sa gawa. Wala pang gawa nun eh. Di ba? So, gumawa siya ngayon. So, given na rin yun sa mga Kristiyano na sinasabi po doon sa Efeso 2:8, Gis, di ba? Na ang wika doon, sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito hindi sa inyong gawa, malinaw po yun, hindi sa gawa.
upang ang sino man ay huwag maghambog. Kasi pag sa gawa, meron kang utang, merong utang ang Diyos pag sa gawa may utang siya. Babayaran mo yung utang, babayaran niya yung utang. Dahil si Abraham walang pananampalataya lang, hindi sa gawa, utang. Wala siyang utang na dapat bayaran. Ngayon, tulad din natin, na? Wala, gumawa ako bayaran mo ako, may utang ka. Walang ganon. Walang utang doon, di ba? Kasi nga, hindi sa gawa, upang sino man ay huwag maghambog. Pero maghahambog ka Gumawa ako ligtas ako. Dapat ako maligtas kasi sa pamamagitan ng gawa ko, ligtas ako. Walang ganong aral. Kundi, yung gawa, kaya masabi ko sa inyo kanina, yung talagang aral ng Biblia ay faith, salvation, and works. Hindi po faith plus works or faith and works. Hindi po. Kasi yung iba, tinatanggal yung salvation Huwag mong tanggalin yung salvation. Yan ang problema sa iba So, faith, salvation, works. So, kasama doon, nung ikaw ay nananampalataya, naligtas, then works. Kasi nga, sabi sa GIS, na mga inihanda ng Diyos ng una, yung mabubuting gawa upang siya nating lakaran. Yan po yung tunay doon. So, lumakad sa katwiran sa mga sa bunga ng pananampalataya. So, nandun po yung paglakad. So, hindi masama yung gumawa. Bunga nga yan ng pananampalataya na tinatawag din na bunga ng Espiritu. Kasi nananasa yung Espiritu May tataka ng Espiritu. So, yung Espiritu, kasi ang dami kasing dito sa atin, minsan nabububuhan ay saltang word na talagang, sabihin natin na talagang nawawalan, parang walang alam sa Biblia, na para bagang ang dating. Pag ligtas ka na, gumawa ka na ng masama. Kahit anong gawin mo, ligtas ka na ligtas ka talaga. Kahit na magpasama ka, ganun kasi. Kasi sabi ni Kristo, nakikilala ko ang akin. Di ba? Dumidiling salta At lumalayo sa kalikuan, yung tumatawag sa aking pangalan. So yung palang mga ligtas, yung mga nananatili, namamalagi, resista 5, yun yung mga tunay. Lumalayo sa kalikuan. Pero hindi sinasabing hindi nagkakasala, nagkakamali. So, nung ikay tinataka ng Espiritu, kasi yung Espiritu kasi, meron siyang bunga Basahin ko po sa inyo. Para maliwanag lang pahapayawan ko po sa inyo para hindi po kayo malita. Magtanong ng magtanong ng, para bagang tanong ng walang alam, Biruin mo, naligtas ka, nanahan ng Espiritu, may tataka ng Espiritu, therefore, tatanungin mo, kung ikaw ay gumawa ng kung gawin mo yan, masama, ganyan, lahat gawin mo. Di ba? Mabuhay ka ng ganyan sa masama. Ligtas ka pa rin ba? O unang tanongin mo, sarili mo. Yung tinatanong mo, bakit ka gumawa niyan? Tunay ka bang ligtas? Diba? Kasi hindi naman gawain ng mga mananampalataya sa totoo lang Yung iba lang, nagtatanong ng ganon, para wag lang bang masapawan yung aral nila na yung kaligtasan ay mawawala. Yun lang naman yan Yung punto diyan kailangan ng kaligtasan mawawala. Yun yung idea nila na mawawala ang kaligtasan. Kaya sabi nila, paano kung pumatay ka? Paano kung mang-rape ka? Di ba? Ligtas ka pa rin. Pag ng rape ka, ligtas ka pa rin. May tanong na ganyan, di ba? Pag pumatay ka, ligtas ka pa rin. Di ba? Tanong yan Yan yung tanong ng mangmang. Tanong lang mangmang. Kasi sa Biblia, wala namang tanong na gano'n May tinanong ba yung mga nandun? Di ba? Tinanong ba nila si Pablo? Pablo, paano kung ikay pumatay? Ligtas ka pa rin? Paano kung ikay magnakaw? Mabuhay ka sa kasalanan, ligtas ka pa rin dahil ligtas ka na magpakalaman. Hindi, wala naman tanong na gano'n Di ba? Kasi pag tinanong nila na gano'n, may aral na si Pablo dyan. Kasi yung tunay ng mga ligtas, yung mga nananahan, at nagbubunga ng at bunga ng Espiritu, ay tumutukoy dito. Sabi dito, kung tayo nabubuhay sa Espiritu, sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Di ba? So, natin yung paglakad ayon sa Espiritu. So, as kami dito, sa taas tayo, tatapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katwiran, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So, utusan ka pa ba? Sasabihin sa'yo, paano kung pumatay ka? Paano kung magnakaw ka? Laban daw ang wika sa ganung bagay, walang kautusan. Di po ba? So, yung mga tunay na ligtas, merong bunga yan, bunga ng Espiritu. Kasi may tatak silang Espiritu di ba? Tinataka sila ng Espiritu Parang tatanungin na, kung pumatay ka? Hindi Kasi nga, itong may tatak ng Espiritu, yung sabi dito, yung bunga ng Espiritu, kapayapaan. Katuwaan. Paano ka ba malulungkot ka, di ba? Ano pa? Pag-ibig. So, bakit ka papatay? Umiibig ka. Di ba? Pagtatapat, kagandahan loob.
So bakit ka papatay, di ba? Bakit ka magnanakaw sa kapwa mo? Eh, bunga yun ng espiritu. Umiibig ka. Kasi bunga nga yun. So, kaya nga useless yung mga tanong na gano'n para sa akin, ha. Pag tinanong ako ng gano'ng tanong sa akin, kaya nga walang lumalaban ng mga debate sa ganyan, yung mga tanong na ganyan. Kasi talagang masosoplak sila, wala naman nagtanong kay Pablo yun. Pablo, paano kung ikaw'y pumatay? Paano kung ikaw'y magnakaw, bumalik ka sa masama, paano kung gano'n? Di ba? So, walang tanong na gano'n. So, kasi nga alam nila yung aral ni Pablo. Hindi, ang ligtas, sabi ni Pablo, yung tumikilala sa Panginoon, nakikilala ng Panginoon. At yung nakikilala ng Panginoon, lumalayo sa kalikuan yan. Yan yung tunay. Nabubunga yan ng may bunga yan ng espiritu, pag-ibig, kapayapaan. O, ba't tatanungin pa si Pablo ng gano'n? Baka tatawanan ka lang ni Pablo. O kung baka sa mundo, baka baltukan ka lang lang. Oy, di ba? Bakit po? Tanungin ng ganyan, yung bunga ng espiritu, ito, pag-ibig. Tapos sasabihin mo sa akin, paano kung papatay ako? Di ba? Siguro ang tanong diyan, paano kung ikaw'y nagkasala? O, paano kung ikaw'y nagkasala ng pagpatay? Ligtas ka pa rin ba? Siguro yun ang magandang tanong, paano kung ikaw'y nagkasala? O, ang sagot naman diyan, kapatawaran, di ba? Humingi ka na, ipahayag mo sa Diyos yung iyong kasalanan. Bakit po? Paano kung hindi ka nagpahayag ng kasalanan? Itanongin mo sa sarili mo. Itanongin mo rin yung tinatanong mo kasi yung mga tunay na ligtas, nakikilala ang Panginoon. Nakikilala ng Panginoon. Sumusunod sa tinig ng Panginoon. Yun yung mga tunay na ligtas Talagang namang ubaga sa sa isang bagay, tatawanan ka lang ng mga ligtas. O ba't ko naman gagawin yan, di ba? Hindi ako nakapatawaran. Pag nagkasala ako, automatic yan, hindi ako nakapatawaran sa Panginoon. Lord, di ba? Ipinahayag ko ang aking kasalanan. Yun kasi, yun yung mga tunay na ligtas. Yun yung mga tunay na na mga mananampalataya ng Panginoon. So kung meron mang nagkasala, sa Biblia ay nagkamali, di ba? So, ibig ba sabihin hindi naligtas? Siguro yun yung matibay na tanongin niyo ako sa ganon. Di ba? Sa Biblia ba, meron bang nagkasala na mga lingkod ng Panginoon at naligtas pa rin? Di ba? Yan, medyo mabigat na tanong yun Yun ang mga hinanap natin tanong Di ba? Meron ba? Ligtas pa rin. O, yun yun dapat, kasi kung ako makipag-debate, tatanungin kita, sa Biblia ba merong ganyan? O, sasabihin naman siya, anong batayan mo? Iba batayan si Judas, hindi naman naligtas si Judas, di ba? So, yun po, kapatid, yun po ating sagot sa tanong ninyo. Okay, nagbubunga yan, bunga ng Espiritu. So, gumagawa ka. Next question, bro. Siguro ito yung last question, bro. Shoutout mo na kay Pastor Jeremy Amlon pala. Shoutout daw, bro, Eric. Dito kay Althea, sabi niya, kung sapat na ang pananampalataya para sa iyo, paano mo ipapaliwanag ang sinabi ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa akin, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama? Mateo 7:21. Okay, so napaliwanag na yun, yung ating kanina, kung nakatabay kayo sa una. So, paano daw ang wika mapapaliwanag kung sapat na yung pananampalataya? So, sagot natin dyan, sapat na yun. Okay? Efeso 2:8, sapat na yung pananampalataya. Sa biyaya kayo ng kaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. 4 ng Roma na inaring ganap si Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapat na po yun. Sapat na po yun. Wala na pong yun. Kasi si Kristo naman ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa mga nagsisitalima sa Kanya. Siya yung gumawa ng pananampalataya, di ba? Siya yung gumawa ng pananampalataya, di ba? At walang hanggang kaligtasan. So sapat na po yun. Ulitin natin, yung pananampalataya, walang gawa, sapat na po yun. Wag na po nating haluan ng even 0.1% yung ginawa ni Kristo sa krus. Maniwala na lang po tayo na si Kristo yung namatay sa krus, dumanak ang dugo. Yun lang po, sapat na yung pananampalataya na yun. Maniwala po tayo ron. At sa pamamagitan ng paniniwala na yun, magiging kasapatan yun na binasa po natin. Yung binanggit nyo naman sa 7:21, yung tulong naman kasi sa 7:21, tunay bang mananampalataya yun? So, pinaliwanag natin kanina So, ang tawag doon ni Kristo, magsiliyo kayong mga tampalasanan. Diba? Mga anak ng kadiliman. O, paano naging ligtas yun? Walang pagkakaya sa sinabi ni Pedro yun. Yung aso, bumabalik sa suka. Yung baboy, aso yun baboy yun Hindi naman sinabi ang tupa, naging baboy. Ang tupa, naging aso, bumalik sa suka. Diba?
Hindi naman tinutukoy na gano'n. So, ang tinutukoy ni Kristo do'n, yung mga sinasabi niya na, Panginoon, di ba, nanghula sila. Yun ang sinasabi ni nung sumula sa Hebreo, na mga bula sa Pedro, ibig sa Hebreo, mga bulaang propeta, at yung mga sa Hebreo naman, na minsan nakalasap ng kaloob, ng kapangyarihan ng Espiritu, tulad ni Judas, di ba, nagpagaling. Ayan di ba, binigyan ng pagpapagaling yan Talagang, bakit ba? Yung kaloob ng Espiritu yun So, nakalasap sila ng mga panahon yon, nakakilala ng katotohanan, pero tumalikod sa katotohanan. Ibig sabihin, nalaman nila yung ebanghelyo, ito yung ebanghelyo, si Kristo lang ang sapat na kaligtasan. Si Kristo lang ang hain, handog. Anong ginawa ng mga ng Hudyo, ng Hebreo, ng mga Hebrew? Hindi, bumalik sila dun sa gawain nila sa paghahandog. Kaya sabi noon, if they shall fall away, o kung sila tumalikod, kasi nga tinalikuran nila yung katotohanan, yung ebanghelyo ay wala nang haing natitira pa. Kasi sinasadya na nila yung kasalanan nila. Si Kristo na ngayon handog, babalik ka pa sa handog ng Israel, di ba? Paghandog ng hayop, yung Levitical law. Sabi ng sulat ni Pablo, hindi na, wala na, sapat na. Nakakarinig ka na nga ng katotohanan ng ebanghelyo nakalasap ka na nga ng, di ba? Ng Espiritu, nakapangyarihan Natikman mo na nga ang salita ng Panginoon Yan na yan Tapos babalik ka pa sa paghahandog. Tatalikod ka sa katotohanan na narinig mo. Sapat na, sabi ni Pablo na sumulat. Wala nang hain natitira pa dyan. Wala na. Baga, tapos na yon, finish na. Pag nakakilala ka sa Panginoon, huwag mo munang isipin yung gawa. Unang-una, yung Diyos ang gagawa Siya ang gumagawa. Ang tunay naman ng palataya, kapatid, na mga ligtas, pag yan nalaligtas, automatic yan, lalakaran niya yung gawang mabuti. Kasi meron tatak ng Espiritu yan Lalakad at lalakad yan, maniwala kayo. Talaga namang magpupuri sa Diyos yan. Lalakad at lalakad ng yan. Pag yung may mga tinataka ng Espiritu, yung talagang tunay na nangaligtas, tulad ng sinasabi sa Mateo, sa Lucas, na yung natanim sa nahulog sa mabuting lupa. Di ba? Ang wikay, mga nahulog sa mabuting lupa, ito yung mga pusong timtiman na mga nagbubungang may pagtitiis. Pag nahulog ka, di ba? Yun yung mga tunay na ligtas o tunay na mananampalataya, kapatid. So, sana nakapagbigay tayo ng magandang bagay dito na kasagutan. Hindi po, kasi kalimitan sa 7:21, akala nila, ito po yung mga ligtas na. Hindi po mga ligtas yun. Yung tumatawag sa Panginoon? Hindi. 664 nga, di ba? Alagad na nga yun Pero sabi ni Kristo, hindi tunay na mga mananampalataya, bagamat sumusunod sa Kanya, bagamat nakaalam ng ebanghelyo. Nakita si Kristo, nakalasap ng kapangyarihan ng Diyos. Ang gawa ng Espiritu, nakita nila Dahil sa panlabas, naramdaman nila, naranasan nila yon. Yan tinutukoy sa Hebreo, naranasan nila yon. Pero yung pangloob, walang ugat, wala sa loob, sa puso, na tulad na nag-ugat kay Kristo sa puso. Yun yung mga tunay kasi. Pero yung iba sa Hebreo, sa Mateo 7:21, sa Mateo, na mga natanim sa batuhan, nag-ugat, wala, hindi ligtas yun. Walang ugat yun, walang Kristo yun. Naniwala lang sila, nakaranas lang sila ng kapangyarihan ng Diyos. Naranasan nila yan Yung mga nagpagaling, yung ganyan, di ba? At yung mga himala. Yung wika, sa karanasan nila ngayon, natikman nila yung salita ng katotohanan, yung ebanghelyo. Napakinggan nila Tinanggap nga ang wika, di ba, na may galak Kaya lang, wala talagang Kristo. Wala sa puso. Pero yung taong pagkaloob, yung pagiging born again, wala yon. Wala. Kundi pang labas lang na karanasan, yung kanilang natikman. So yun ang tinutukoy sa Hebreo, tinutukoy doon sa mga bulaang propeta, sa 2 ng ikalawang Pedro na 2, sa Mateo, sa Lucas, at marami pang talata. Yun yung mga tumalikod, na sinasabi, tumalikod yun sa katotohanan. Ayaw nila lang talaga ng katotohanan. Wala, hindi po ligtas yun. Kaya, even kahit isang talata, wala pong magpapakita na yung kaligtasan ng isang tao ay mawawala. Ayan lang po, bro, yung ating sagot. Siguro, last statement, bro, tapos sa ating, sa yung topic, bro. Opo. Okay, so, salamat, Ando na rin pagpapasalamat, Brother Russia.
last stop. So salamat sa mga nakapakinig. So yan, shout out sa kanila Pastor Arnel Clarito, Brother Selen, magalo sa iyo sa inyong pakikinig. Yan, siyempre kay Pastor Jeramel Amlon, magalo po sa inyo. So yun, palagi kayo, even dito kay Bread of Our Soul, pagpalagi kayo ng Panginoon. So sa mga nakikinig dyan sa inyo, Brother Russia, pagpalagi kayo ng Panginoon sa mga nakikinig. So gusto ko pang magkaroon pa ulit, Brother Russia, gusto nga, linggo-linggo Pero loobin ng Panginoon, maipahelp pa rin ito, Brother Russia. Sana nga meron pa rin tayong slot sa mga gantong oras o alas 7 na kunin po natin. So yun po okay. Sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, mga tagapakinig, at sa mga darat na ng kinig ng aral na ito, sabi ko nga sa inyo, kahit isang talata, wala pong nagpapakita dito na yung ligtas sa Biblia ay nawala yung kaligtasan. Wala po kahit isang talata. Hanapan nyo ako, siguro assignment nyo po yan. Bigyan po natin sila ng assignment, Brother Russia. Hanapan nyo po ako ng isang tao, o sino man, sa mga nakatanggap kay Kristo, ay nawawala yung kaligtasan o nawala yung kaligtasan niya. O even sa salita na nawala yung kaligtasan, yung aral. So nagbanggit tayo ng mga 3 talata, at marami pa po yan na mga laban doon sa kaligtasan mawawala. Yung kaligtasan mawawala, marami po yan. So tatalakayin po natin lahat yan na mga atin lang pinahapyawan. So nabanggit po natin yung mga talatang ito na nagpapatunay po na hindi po ito tunay na mga ligtas talaga. Wala pong kaligtasan doon. Sa Lucas, sa Mateo, na mga natanim sa bato, nag-ugat, walang ugat, di ba? Walang Kristo kasi yun Sila po yung mga nakaranas ng panlabas na karanasan, na pagtanggap na pagkaunawa sa ebanghelyo, na pagkakilala sabi natin na pagkarinig sa ebanghelyo, di ba? Nagkakita ng kapangyarihan, ng espiritu o ng kaloob, nakaranas sila sa panlabas. Pero yung karanasang panloob, spiritual, wala po sila. Kaya tinatawag po natin yan na mga nakarinig ng salita, ng ebanghelyo, ng kaligtasan, kaya lang tinalikuran nila. Tinalikuran nila yung katotohanan ng ebanghelyo. Hindi po nila tinalikuran yung kaligtasan. Diyan po marami nagkakamali. Akala nila, itong mga talatang binanggit natin, tinalikuran yung kaligtasan, kaya mawawala yung kaligtasan. Hindi po. Tinalikuran nila rito yung katotohanan. Yung salita ng ebanghelyo, yung katotohanan. Yung pagkakilala kay Kristo, tinalikuran po nila yan. Pero hindi nila tinalikuran yung kaligtasan. Kasi nga, hindi po ligtas yan. Paano nila tinalikuran yung kaligtasan? Hindi naman mananampalataya talaga yan. Sabi nga ni Kristo, di ba? Maraming mga hindi mananampalataya na sumusunod sa kanya, di ba? Iniwan siya Pero alagad ang tao niya. Pero naniwala kay Kristo yun. Nakapakinig kay Kristo. Nakakita ng mga kamanghamanghang bagay yun. Yung kapangyarihan ng Espiritu. Nakaranas sila ng panlabas talaga. Nakausap niya si Kristo. Pero tinalikuran nila yun. Yun ang tinutukoy ni Kristo doon. Hindi mga tunay yun. Tulad sa Hebreo, kay Pedro, sa ikalawa, hindi mga tunay na ligtas yun. Hindi tunay na ligtas yung aso. Diba? Biro mo, gumawa ng masama at talo pang masama ang ginawa. Wala naman sinabing gumawa ng mabuti at gumawa ng masama, di ba? Aso yan So, hindi ligtas yun. So, sabi ko sa inyo, ulitin po natin, naway napapala kayo at tuloy lang po sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, ni Pablo, na ang kasalanan, sino makapaghihiwalay sa tao? Di ba? Wala Kamatayan? Yung kamatayan na nga, binanggit na yun Yung pinakamatindi na, pero hindi ka ihiwalay. Hindi ka makahiwalay ang wiga. Sino makapaghiwalay? Tanong yan Sino makapaghiwalay sa inyo sa Diyos kay Kristo? Yung kamatayan ba? Yun yung pinaka-worst kamatayan Wala hindi, sabi niya. Hindi kayo ihiwalay niya kay Kristo. So yun, doon tayo magpuri sa Panginoon. Gaya ng sinabi ni Kristo, walang sino man makakaagaw sa akin, sa aking kamay, at sa kamay ng Ama. Kanino? Walang sino Sino? Yung mga tunay na tupa. Yung mga tunay na ligtas, walang makakaagaw. Kaya sabi ni Pablo, siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan doon sa mga nagsisitalima sa Kanya. So yun lang po, Brother Russia. Pagpalain ka ng Panginoon. At next time po ulit, tuloy-tuloy lang po tayo. Same topic tayo, Brother Russia. Okay. Bigay ko lang po sa inyo
yung panahon na libre po ako. Sige. So mga kapatid, yan nagtatapos ang podcast ni Pastor Eric ng CJCLS. Kung gusto niyo magsuri sa kanyang pananampalataya, nakatag yung friends niya diyan sa nakatag yung profile niya at saka yung page niya diyan sa ating comment box mga kapatid. At please follow yung ating Russia TV, Russia Vista dito sa aking profile mga kapatid. At itong podcast na ito ay pupunta doon sa YouTube channel natin sa Russia TV Debate. So abangan nyo din kung gusto nyong mag-review sa hindi nakaabot mga kapatid. Tuloy-tuloy lang daw ni Pastor Eric dito at magpo-post kami ulit ng mga susunod na mga pag-usap mga kapatid. At wag din kayong titigil sa magre-review dito dahil sisikapin ni Pastor Eric na sagutin ang inyo pang mga tanong dyan. So mga kapatid, maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. When you are near, your light breaks through our deepest fear. You make